Manahimik ka na lang at gawin ang trabaho mo, babae ka. 5 taon na akong kasal. Araw-araw gumigising ako ng 4:00 ng madaling araw. Wala akong natatanggap na kahit isang sentimo. Isang araw dumating si nanay. Nakasuot siya ng lumang bestida at kupas na jacket. Pinagtawanan siya ng biyenan kong babae. Tingnan mo nga yang itsura ng balae ko. Sinampal ako at pag-angat ko ng tingin nakatayo si nanay sa pasilyo. Ngayon ko lang nakita ang ganoong tingin sa kanyang mga mata. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng text. Selina, anak, aayusin ko na ang lahat. Aayusin, ano naman ang aayusin ng isang simpleng pinuno ng kooperatiba ng mga magsasaka, pero kinabukasan, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay. Ang supplier namin sa loob ng 20 taon ay biglang huminto. Ang mga sponsorship ng hipag ko ay nakansela. Ang kita ng restoran ay bumagsak sa kalahati. Ano ba talaga ang ginawa ni nanay o sino ba talaga si nanay? Bago magsimula ang kwento, pindutin muna ang subscribe at like at mag-iwan ng komento kung saan ka nakikinig para mapuno ng kaligayahan ang lugar na iyan. 4:00 ng madaling araw. Laging nagsisimula ang araw ni Selena sa oras na iyon. Nagigising siya bago pa man tumunog ang alarma. Tila kabisado na ng kanyang katawan. Ang mga gawain para sa araw na iyon ay pumipila na sa kanyang isipan. Dahan-dahang iniligpit ni Selena ang kumot. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog at humihilik ang kanyang asawa, hindi man lang nagising. Sa loob ng 5 taon nilang pagsasama ni minsan, ay hindi sila sabay na bumangon sa oras na iyon. Noong una, masama ang loob niya pero ngayon wala na siyang nararamdaman. Pagbukas niya ng ilaw sa kusina, kumislap ito bago tuluyang sumindi. Isinuot ni Selena ang kanyang apron at binuksan ang pinto ng ref. Isang dosenang iba't ibang ulam. Iyon ang pang-araw-araw na menu na itinakda ng kanyang biyenan. Naghiwa siya ng kangkong nagbalat ng sitaw at naghiwa ng labanos. Nanlalamig ang kanyang mga daliri pero hindi siya maaaring huminto. Kailangan niyang tapusin ang lahat ng paghahanda bago magsimula ang tanghalian. Pagsapit ng 6:00, puno na ng maliliit na sugat ang mga daliri ni Selena. May mga hiwa mula sa kutsilyo at paso mula sa mainit na kaldero. Ngunit wala siyang panahon para maglagay ng gamot. Pagpatak ng 8:00, binuksan na niya ang restoran. 9:00, tapos na siyang maglinis ng sahig at 9:30 tapos na ang table setting. Noon lang siya nakahinga ng maluwag at nakapag-unat ng likod. Sakto 10:00. Narinig niya ang kaluskos ng tsinelas mula sa hagdanan. Pababa na ang kanyang biyenan si Aling Lourdes. Automatikong umayos ng tayo si Selena. Pumasok si Lourdes sa kusina at binuksan ang takip ng kaldero ng sinigang. Umusbong ang mainit na singaw. Kumuha siya ng sandok, tinikman ang sabaw at kumunot ang noo. Ano to, sabaw o tubig? Nay, tinimplahan ko po ng medyo matabang. Mas gusto po kasi ng mga customer ngayon ang healthy. At sino ka para malaman kung anong gusto ng customer? Ako na 20 taon nang nagpapatakbo nito? Hindi ko alam. Natahimik na lang si Selena. Alam niyang walang saysay ang anumang isasagot niya. Kinuha ni Lourdes ang bote ng patis at ibinuhos ito sa kaldero. Lagi na lang ganito. Wala kang ginagawang tama. Pagkasabi niyon, umakyat na muli si Lourdes. Napabuntong hininga na lang si Selena habang nakatingin sa maalat na sabaw. Mga 11:00, bumaba ang hipag niyang si Isabel. Maganda ang makeup ni Isabel at nakaayos ang buhok. Hawak niya ang kanyang smartphone. Ate, pakiayos naman yung table sa may bintana. Gawan mo ng magandang setup, magvivideo ako. Isabel, maraming customer tuwing tanghalian yung pwestong yan. Ay hindi ba pwedeng ireserba lang ng 1 oras? Kailangan ko kasi ng aesthetic na video, humihina ang views ko. Hindi na hinintay ni Isabel ang sagot at umupo na. Inilabas niya ang tripod, inayos ang ilaw, at tiningnan ang anggulo ng kamera. Isa-isang inilapag ni Selena ang mga ulam na inihanda niya. Kinuhanan ni Isabel ng litrato at video ang bawat ulam ng paulit-ulit. Ate, parang ang pangit ng kulay. Hindi mo ba kayang gawing mas mukhang masarap?
Napatingin si Selena sa mga pagkaing niluto niya mula madaling araw. Kumikirot ang mga sugat sa kanyang daliri. Lumipas ang tanghalian at sumapit ang 3:00 ng hapon. Bumaba ang asawa niyang si Marco. Co-owner ang titulo niya, pero ang tanging ginagawa niya ay ayusin ang libro de kwenta at paminsan-minsan ay mag-deliver. Nakita ni Marco si Selena na naghuhugas ng pinggan. Mahal bad mood daw si nanay kanina dahil sa sinigang. Oo, alam ko. Bakit ba lagi kayong may problema? Hindi mo na lang sundin ang gusto ni nanay. Natigilan si Selena. Lumingon siya at tiningnan ng asawa. Nagtatrabaho ako mula 4:00 ng madaling araw, Marco. Ngayon kahapon at nung isang araw. Nagkibit balikat si Marco. Alam ko, pero stress din si nanay. Intindihin mo na lang. Pagkasabi niyon, umakyat na muli si Marco. Pinanood ni Selena ang kanyang likod bago bumalik sa paghuhugas. 5 taon. 5 taon siyang nagtrabaho sa restoran na iyon nang walang sahod. Noong una, inisip niyang natural lang iyon dahil pamilya sila. Bagong kasal adjustment period, kaya kailangan lang magtiis at bubuti rin ang lahat. Ngunit walang nagbago. Pagkatapos ng serbisyo sa gabi, habang nagliligpit pumasok si Selena sa bodega. Habang hinahanap ang mga sangkap, para bukas may nakita siyang isang lumang sobre sa isang sulok. Makapal ang alikabok. Walang malay na binuksan ni Selena ang sobre. Sa loob may isang litrato. Kuha ito sa isang marangyang restoran. Kumikinang ang chandelier at may mga wine glass sa ibabaw ng puting mantel. At sa harap nito nakatayo ang isang batang babae. Napigil ni Selena ang kanyang hininga. Walang duda si nanay niya iyon. Nasa late 20s niya nakasuot ng eleganteng bestida at nakangiti ng malapad. Sa likod ng litrato may sulat kamay na nakasulat 1,900 at 75 The Peninsula, Manila. Nalito ang isip ni Selena. 1,900 at 75 isang taon bago siya ipanganak. Ayon kay nanay, mahirap sila noon. Nagbubuhat daw siya ng gulay sa palengke ng Divisoria, isang kahig isang tuka. Pero ano itong litratong ito? Ang The Peninsula, Manila ay isa sa pinakamamahaling hotel hanggang ngayon. Paano sila nakakuha ng litrato doon kung mahirap sila, Selena? Narinig niya ang boses ng kanyang biyenan. Dali-daling isinilid ni Selena ang litrato sa sobre at itinago sa likod ng estante. Opo, naynay. Niyang paglabas ni Selena, lumingon siya. Nakatago na sa dilim ang lumang sobre. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Selena. Ang maningning ng ngiti ni nanay sa litrato ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Buwan-buwan nagpapadala si nanay ng allowance. Hindi malaki, pero para sa isang pinuno ng kooperatiba ng mga magsasaka, tila gipit. Kaya laging nahihiya si Selena. Sa tuwing tumatawag siya, nagsisinungaling siyang okay lang siya. Ayaw niyang mag-alala ito. Pero ano ang ibig sabihin ng litratong iyon? Tumingin si Selena sa kisame. May itinatago ba si nanay o baka may maganda lang siyang nakaraan? Sunod-sunod ang mga tanong pero wala siyang mahanap na sagot. Kailangan niyang gumising ng 4:00 bukas. Pumikit si Selena. Kailangan niyang mabuhay bukas na parang walang nangyari sa ngayon. Pero ang litratong iyon ay parang isang tinik na bumaon sa kanyang puso. Naisip niyang, balang araw itatanong niya ito. Anibersaryo ng kanilang kasal. 5 taon na ang nakalipas sa parehong araw suot ni Selena ang puting wedding gown, hawak ang kamay ni Marco. Nangako silang magsasama habang buhay na aalagaan ang isa't isa. Taos-puso iyon noon. Ngunit kaninang umaga umalis si Marco nang walang imik. Walang bati, walang tanong kung anong kakainin sa gabi. Hindi na rin nagsalita si Selena. Kung hindi ka aasa, hindi ka mabibigo. Naging abala ang restoran pagsapit ng tanghalian. Si Selena ay nagpabalik-balik sa pagitan ng kusina at ng dining area. Tumatanggap ng order, naghahain ng pagkain, nagliligpit ng pinagkainan. Tumutulo ang pawis sa kanyang likod. At noon bumukas ang pinto at isang pamilyar na mukha ang pumasok. Natigilan si Selena habang hawak ang isang baso. Si nanay niya, nakasuot ng lumang pantalon at kupas na jacket.
Basta na lang itinali ang buhok at ang mukha niyang walang makeup ay puno ng mga kulubot. Hawak niya ang isang bayong. Bumagsak ang puso ni Selena. Bakit siya biglang dumating? Walang tawag. Ngumiti ng malapad si Nanay Elena nang makita si Selena. Ang ngiting iyon ay mas mainit pa sa anumang bagay sa loob ng restaurant. Selena, anak. Nay, bakit po kayo naparito? Anibersaryo nyo, di ba dinalaw lang kita? Agad na lumapit si Selena kay nanay. Ramdam niya ang tingin ng mga customer. Alam niyang hindi bagay ang itsura ni nanay sa bunwigi ng restaurant. Nay, sana tumawag muna kayo. Bakit po bigla kayong dumating? Baka sabihin mo na namang busy ka, kaya dumiretso na ako. Tinitigan ni Nanay Elena ang mukha ng anak. Ang maitim na bilog sa ilalim ng mata ni Selena, ang magaspang na kamay, ang maputlang mukha. Saglit na nag-iba ang tingin ni Nanay Elena, ngunit agad ding ngumiti. Kumain ka na ba? Opo, kumain na po. Kayo po, Nay. Ay, kahit ano lang. Sabi nila masarap daw dito. Patikim nga. Dinala ni Selena si Nanay sa isang mesa sa sulok. Sa lugar na hindi gaanong pansinin. Nahihiya siya sa sarili ngunit wala siyang magawa. Nay, sandali lang po. Ako na po ang maghahanda. Papunta na si Selena sa kusina nang marinig niya ang boses ng biyenan mula sa counter. Pabulong ito ngunit malinaw sa pandinig ni Selena. Nakita mo ba yung customer sa sulok balai ko raw? Tingnan mo ang itsura. Nakakahiya sa mga customer. Hindi niya narinig ang sagot ng empleyado. Ngunit narinig niya ang buntong hininga ng biyenan. Hay, sa ganong pamilya pa naman ako nakakuha ng manugang. Bumigat ang mga paa ni Selena. Humigpit ang hawak niya. Hindi niya alam kung hiyagalit o lungkot ang nararamdaman niya. Maingat na inihanda ni Selena ang pagkain. Pork, sinigang tortang talong at 3 uri ng gulay. Mga paborito ni nanay. Habang dala ang pagkain papunta sa mesa, nakita niyang pinagmamasdan ni Nanay Elena ang buong restaurant. Nay, heto na po. Salamat, anak. Kinuha ni Nanay Elena ang kubyertos, ngunit hindi agad kumain. Sa halip, dahan-dahan niyang sinuri ang loob ng restaurant. Ang pasukan ng kusina, ang lokasyon ng ref, ang bentilasyon, ang galaw ng mga customer. At may isinulat siya sa isang maliit na notebook. Nagtaka si Selena. Nay, ano po yan? Ito? Itinaas ni Nanay Elena ang notebook. Trabaho sa kooperatiba. Mahigpit ang sanitary inspection ngayon, kaya nakasanayan ko na. Sanitary inspection. Bakit po kayo ang... Matagal na rin kasi ako rito, kaya napapansin ko na rin yan. Walang bahalang sinabi ni Nanay Elena at humigop ng sabaw. Ngunit may kakaiba. Ang isinusulat niya ay hindi mukhang para sa sanitary inspection. Lokasyon ng ref, bilang ng empleyado, ayos ng mga mesa. Bakit ito itatala ng isang pinuno ng maliit na kooperatiba ng magsasaka? Umupo si Selena sa tabi ni nanay. Nay, kamusta po ang kooperatiba? Hindi po ba mahirap? Ayos lang, sapat para mabuhay. Pero may edad na po kayo, huwag po kayong magpagod masyado. Ibinaba ni Nanay Elena ang kutsara at tiningnan ang anak. Iba ang tingin niya, maalaga ngunit may talas, tila may tinitingnan siyang malalim. Selena, anak. Po, pagod ka na no? Ngumiti si Selena, isang ngiting pinraktis. Hindi po, okay lang. Busy pero ganoon naman talaga. Sigurado ka? Opo. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Tinitigan ni Nanay Elena ang mukha ng anak. Hindi komportable si Selena sa tinging iyon. Para kasing nababasa ang kanyang pagsisinungaling. Sige, kumain muli si Nanay Elena. Ngunit nakita ni Selena. Bahagyang nanginginig ang kamay ng kanyang ina. Pagkatapos kumain pumunta si Nanay Elena sa cashier. Pinigilan siya ni Selena ngunit hindi nagpatinag. Customer ako, dapat akong magbayad. Kumuha si Nanay Elena ng 200 pisong papel mula sa kanyang pitaka. Lumana ang pitaka. Halos butas na sa kalumaan. Nakita ito ng biyenan niya mula sa counter. Narinig niya ang pag-ismid nito. Napayuko si Selena. Hindi niya alam kung nahihiya siya dahil sa itsura ni nanay o nahihiya siya sa sarili dahil sa iniisip niya.
Sumikip ang kanyang dibdib. Bago umalis si Nanay Elena, hinawakan niya ang kamay ni Selina. Selina, anak, may sasabihin ako. Po. Seryoso ang mga mata ni Nanay Elena. May bigat na hindi niya karaniwang nakikita. Magtiis ka pa ng kaunti. Okay. Magtiis po saan? Ano pong ibig niyong sabihin? Malalaman mo rin. Kaunti na lang. Iyon lang ang sinabi niya at umalis na. Pinanood ni Selina ang likod ni nanay mula sa salamin ng pinto. Medyo ko ba mukhang maliit? Ngunit may kakaiba. Tinitingnan ni nanay ang buong gusali ng restoran. Tila sinusuri ito na may malamig at matalas na tingin. At muli, may isinulat siya sa notebook. Kinilabutan si Selina. Iyon ba talaga si nanay? Hindi iyon ang simple at maalagang nanay na kilala niya. Ang tinging iyon ay parang sa ibang tao. Gabi na at si Selina lang ang nag-iisang naguhugas ng pinggan. Kumulubot na ang kanyang mga kamay sa tubig pero hindi siya huminto. Ang isip niya ay puno ng mga tanong tungkol kay nanay. Bakit siya biglang dumating? Bakit niya sinuring mabuti ang restoran? Ano ang ibig sabihin ng magtiis ka pa ng kaunti at ang tinging iyon? Hindi iyon tingin ng isang pinuno ng maliit na kooperatiba. Iyon ay tingin ng isang taong nagpaplano, kumakalkula at naghahandang kumilos. Naalala ni Selina ang litrato sa hotel na nakita niya kagabi. 1,900, 75 The Peninsula, Manila. Ang batang nanay na nakasuot ng eleganteng bestida. Hindi magtugma ang mga piraso. Ang nanay na sinabing mahirap sila na nagbubuhat ng gulay sa palengke. Ngunit may litrato sa isang luxury hotel. At ang matalas na tingin kanina, may itinatago si nanay. Sigurado si Selina. Ngunit hindi niya alam kung ano. Pagkatapos maghugas, bumalik si Selina sa kanyang silid at humiga. Tumingin siya sa kisame. Tatawagan ko ba si nanay bukas? Pero ano ang itatanong ko? Nay, may itinatago po ba kayo? Siguradong tatawa lang si nanay at sasabihing wala. Napabuntong hininga si Selina. Lumipas na naman ang kanilang anibersaryo. Walang kahit isang bati. Ngunit sa kakaibang dahilan, hindi siya gaanong nalungkot. Mas bumabagabag sa kanya ang tingin ni nanay. Pagkaalis ni nanay, nagpatuloy ang serbisyo sa gabi. Tumatanggap ng customer, kumukuha ng order, naghahain ng pagkain. Parang robot na kumikilos si Selina. Ngunit ang isip niya ay laging napupunta kay nanay. Ang matalas na tingin ang mga isinusulat sa notebook, ang mga salitang, magtiis ka pa ng kaunti. 9:00 ng gabi, umalis na ang huling customer. Tinapos ni Selina ang pagliligpit sa dining area at pumasok sa kusina. Tambak ang mga hugasin. Napabuntong hininga siya, ngunit sanay na siyang walang tumutulong. Biglang narinig niya ang boses ng kanyang biyenan. Selina, halika rito. Malamig ang boses nito. Pinunasan ni Selina ang basang kamay sa apron at lumapit. Nakapameywang si Aling Lourdes. Sa likod niya si Isabel ay naglalaro sa kanyang cellphone, tila nanonood lang. Opo, Nainay. Dumating daw ang nanay mo kanina. Kinabahan si Selina. Alam na niya kung ano ang kasunod. Opo, anibersaryo po kasi namin kaya dumaan lang. Anibersaryo? Umismid si Lourdes. Kaya ganoon ang itsura niya, nakakahiya sa harap ng mga customer. Kinagat ni Selina ang kanyang labi. Hindi siya umimik. Mukhang gusgusin, parang tindera sa palengke. Ano ba tong restaurant natin, feeding program? Nainay, hindi po mayaman si nanay. Tumaas ang boses ni Lourdes. Kung ganyan ang itsura niya, ano na lang ang iisipin ng mga tao sa restaurant natin? Nakita ng lahat. Kung ganyan ang balae, siguradong ganyan din ang manugang. Nanginginig ang kamay ni Selina. Galit sama ng loob, lahat ay namuo sa kanyang lalamunan. Nainay, si nanay po ay nagtrabaho ng husto buong buhay niya. Kahit ano pa ang itsura niya, nanay ko po siya at hindi niyo dapat siyang pagsalitaan ng ganyan. Aba, sumasagot ka na sa akin ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Lourdes. Sa gilid, tumawa si Isabel. Wow, ate, ang tapang mo. Ngayon lang ako nakakita ng manugang na ganyan sumagot kay nanay. Hindi tiningnan ni Selina si Isabel.
Iniwasan niya ang tingin dahil baka matalo siya. Ngunit si Lourdes ay namumula na sa galit. Kung ayaw mong matulad sa nanay mo, manahimik ka at magtrabaho na intindihan mo. Hindi sumagot si Selena. Hindi rin siya yumuko. At iyon ang naging mitya. Biglang may mainit na tumama sa kanyang pisngi. Plak! Umalingaw-ngaw ang tunog sa buong kusina. Tumagilid ang ulo ni Selena. Nag-init ang kanyang pisngi. Para siyang nablangko. Tila huminto ang oras. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Hindi niya hinawakan ang pisngi. Hindi rin siya umiyak. Tinitigan lang niya ang kanyang biyenan. Humihingal si Lourdes. Si Isabella naman ay natigilan sa pagtawa at nakatulala. At noon, napadako ang tingin ni Selena sa pasilyo sa likod ng kusina. May nakatayo sa dilim, si Nanay. Nakatayo si Nanay Elena sa anino nakatingin sa kanila. Hindi niya alam kung kailan pa ito nandoon. Binalikan ba niya ang naiwang bayong nagtama ang kanilang mga mata? Parang hihimatayin si Selena. Nahuli siya ni Nanay sa ganitong sitwasyon. Sinasaktan, kahiya-hiya. Ngunit ang ekspresyon ni Nanay Elena ay iba sa inaasahan ni Selena. Hindi lungkot, hindi gulat, yelo. Ang mga mata ni Nanay ay malamig at matigas. Isang tingin na hindi pa niya nakikita kailanman. Isang tingin ng isang taong nakapagdesisyon na lagpas sa galit at lungkot. Dumaan ang tingin na iyon kay Selena at tumuon sa kanyang biyenan. Hindi napansin ni Lourdes si Elena. May sinasabi pa rin ito kay Selena. Tahimik na tumalikod si Elena at nawala. Pinanood ni Selena ang kanyang likod. Gumuho ang kanyang mundo. Sana hindi nakita ni Nanay. Nang gabing iyon nagkulong si Selena sa kanyang silid. Ang asawa niyang si Marco ay nanonood ng TV sa sala. Hindi man lang napansin ang namumulang pisngi ng asawa. O baka napansin pero nagkunwaring hindi. Umupo si Selena sa kama at tumingin sa salamin. Malinaw ang marka ng kamay sa kaliwang pisngi niya. Masakit kapag hinahawakan. 5 taon. 5 taon siyang nagtiis. Gumising ng alas 4 nagtrabaho nang walang sahod tiniis ang lahat ng pang-aabuso. Ayaw niyang amining bigo ang kanyang kasal. Ayaw niyang mag-alala si Nanay. Ngunit ngayong gabi nakita iyon ni Nanay. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Selena. Tahimik walang tunog. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text mula kay Nanay. Nanginginig ang kamay na binuksan ni Selena ang mensahe. Selena, anak magtiis ka pa ng kaunti. Aayusin ko na ang lahat. Paulit-ulit na binasa ni Selena ang text. Aayusin? Ano ang aayusin? Hindi niya maintindihan. Anong magagawa ng nanay niyang pinuno lang ng isang maliit na kooperatiba? Agad siyang tumawag. Nagring ito. 1, 2, 3 beses. Hindi sinasagot. Tumawag siya ulit. Hindi pa rin sinasagot. Ibinaba ni Selena ang cellphone at tumingin sa kisame. May gagawin si Nanay. Sigurado siya. Ang tingin niya kanina sa restoran ang mga isinusulat sa notebook at ang malamig na ekspresyon kani-kanina lang. Siguradong may plano si Nanay. Pero natakot si Selena. Paano kung gumawa si Nanay ng isang bagay na mapanganib dahil sa kanya? Anong laban ng isang pinuno ng maliit na kooperatiba sa restoran na ito sa kanyang biyenan? Sa gitna ng pag-aalala at kalituhan, pumikit si Selena. Mainit pa rin ang kanyang pisngi, mabigat pa rin ang kanyang dibdib. Ngunit sa kakaibang paraan, may sumibol na kaunting pag-asa. Isang walang basehang paniniwala na may gagawin si Nanay para sa kanya. Lumipas ang ilang araw. Nawala na ang marka ng sampal sa pisngi ni Selena. Ngunit ang sugat sa kanyang puso ay naroon pa rin. Ilang beses niyang tinawagan si Nanay, ngunit laging sinasabi ni Elena na abala siya at mabilis na ibinababa ang tawag. Nay, ano pong ibig sabihin ng text niyo? Yung aayusin. Saka na natin pag-usapan. Hindi pa ito ang tamang oras. Hindi tamang oras. Ano pong... Selena, anak, nagtitiwala ka ba sa akin? Magtiwala ka lang. Doon natapos ang tawag. Tinitigan ni Selena ang cellphone at napabuntong hininga. Lalong lumakas ang paniniwala niyang may itinatago si Nanay ngunit hindi niya alam kung ano.
Isang umaga, habang si Selena ay nagtatrabaho sa kusina, tumunog ang telepono ng restaurant. Tiningnan niya ang orasan, 7:00 ng umaga. Bihirang may tumawag ng ganoon kaaga. Hello, kusina ni Lourdes po. Isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kabilang linya. Si Mang Ben ang supplier nila ng gulay sa loob ng 20 taon. Ah, ma'am, si Ben po ito. Nariyan po ba si Ma'am Lourdes? Wala pa po, hindi pa po bumababa. Ano po iyon? Saglit na katahimikan. Tila hindi komportable si Mang Ben. May sasabihin po sana ako. Pasensya na po, pero simula po ngayon, hindi na kami makakapag-deliver. Hindi makapaniwala si Selena. Po, bakit po bigla? May problema po ba? Polisiya po kasi ng main office. Wala po kaming magagawa. Polisiya ng main office, Mang Ben. Mahigit 20 taon na po tayong magkatransaksyon. Kung bigla po kayong hihinto, pasensya na po talaga. Mabigat din po sa loob ko. Pero desisyon po ng itaas. May sinseridad sa boses ni Mang Ben, ngunit lalo itong naging kahina-hinala. Ano ang dahilan para itigil ang isang 20 taong ugnayan sa isang iglap? May nagawa po ba kaming mali? Hindi naman po kami nalilate sa bayad. Hindi po, hindi po. Isa po kayo sa pinakamagagandang kliyente namin. Pero wala po talaga kaming magagawa. Pasensya na po ulit. Naputol ang tawag. Nakatulala si Selena habang hawak ang telepono. Polisiya ng main office. Biglaan. Hindi niya maintindihan. Siguradong may mali. Mga 9:00 bumaba si Lourdes. Maingat na ipinaalam ni Selena ang nangyari. Nainay, tumawag po si Mang Ben. Simula raw po ngayon, hindi na sila magde-deliver. Ano? Nanigas ang muka ni Lourdes. Anong sabi mo? 20 taon na tayong kumukuha sa kanya. Polisiya raw po ng main office. Hindi ko rin po alam ang dahilan. Agad na kinuha ni Lourdes ang telepono. Siya mismo ang tumawag kay Mang Ben. Ngunit pareho lang ang sagot na nakuha niya. Pasensya na. Polisiya ng main office. Walang magawa. Namula ang mukha ni Lourdes. Anong klasing kamalasan daw? Maghanap ka ng iba ngayon din. Dali-daling tumawag si Selena sa ibang mga supplier. Mga kumpanyang nagbigay ng business card noon, mga nag-alok ng serbisyo. Ngunit ang resulta ay nakakagulat. Kusina ni Lourdes. Pasensya na po, wala po kaming sapat na supply ngayon. May problema rin po kami, kaya hindi po namin kayo mapaglilingkuran sa ngayon. Pinatigil po muna ng head office ang pagkuha ng mga bagong kliyente. Sa bawat tawag lalong dumidilim ang mukha ni Selena. Hindi lang isa o dalawa, lahat ng tinawagan niya ay tumanggi. At halos pare-pareho ang dahilan. Hindi ito nagkataon lang. Naramdaman ni Selena. May isang taong sinasadyang harangan ang supply ng restaurant. Sumapit ang tanghalian at lalong lumala ang sitwasyon. Dahil walang sariwang gulay, kalahati ng menu ay hindi nila maihain. Kailangan nilang humingi ng paumanhin sa mga customer. Sir, pasensya na po, out of stock po ang chop suey. Ano, pumunta ako rito para doon. Pasensya na po talaga, nagkaproblema po sa supply ng sangkap. Paksiw na lechon. Hindi rin po available sa ngayon, ibang menu na lang po. Wag na. Sa iba na lang ako kakain. Sunod-sunod ang reklamo. Ang iba ay umalis na lang. Pinanood ni Lourdes ang lahat mula sa counter ng gigigil. Hapon na tinawag ni Lourdes si Selena. Selena, di ba't may kooperatiba ng magsasaka ang nanay mo? May masamang kutob si Selena. Opo, Nainay. Bakit po? Tawagan mo siya ngayon din. Sabihin mong magpadala ng supply. Po, di ba gulay ang binebenta ng kooperatiba niya? Kailangan natin ngayon, kaya doon na lang tayo kumuha. Nag-atubili si Selena. Pwede ba niyang hilingin ito kay nanay? At papayag kaya si nanay. Nainay, maliit lang po ang kooperatiba ni nanay. Baka hindi po kayanin ang supply ng restoran natin. Huwag ka ng maraming satsat. Tawagan mo na. Dapat lang natulungan tayo ng balae ko. Wala nang nagawa si Selena kundi kunin ang cellphone. Tinawagan niya si nanay. Nagring ito at sa ikatlong ring sinagot ni Elena. Selena, anak, napatawag ka? Nay, may problema po sa restaurant.
Ikinuwento ni Selina ang sitwasyon. Ang biglang paghinto ng supplier. Ang pagtanggi ng lahat ng iba pa. Kaya tinanong niya kung pwedeng kumuha ng supply mula sa kooperatiba ni nanay. Saglit na katahimikan sa kabilang linya. Hindi pwede dyan. Matigas ang sagot ni nanay. Nagulat si Selina. Hindi po pwede. Bakit po? Walang supply. Sa iba ka na lang maghanap. Nay, lahat po ng iba tumanggi. Kailangan po namin ngayon. Kahit kaunti lang po mula sa kooperatiba niyo. Selina, sinabi ko nang hindi pwede. Iba ang boses ni nanay. Hindi malamig kundi parang may itinatago. Bakit po, ano po ang dahilan? Saka ko na sasabihin. Sa ngayon, hindi pwede. Nalito si Selina. Bakit ganito si nanay? Ang manugang ay nagkakaproblema sa pamilya ng asawa pero ayaw niyang tumulong. Nay, ganoon po ba kalaki ang impluwensya ng kooperatiba niyo? Sabi niyo po, maliit lang. Hindi sumagot si Elena. Pagkatapos ng saglit na katahimikan, nagsalita siya. Matagal na rin kasi ako sa industriya, marami na akong kakilala. Huwag mo nang isipin. Maraming kakilala, ano pong... Naging seryoso ang boses ni nanay. Selina, sa ngayon, huwag ka munang magtanong tungkol sa trabaho ko. Ipaliwanag ko ang lahat sa tamang panahon. Sa ngayon, magtiwala ka lang. Nay, nahihirapan po talaga ako. Pinapagalitan ako ng biyenan ko magulo ang restoran. Tapos parang may itinatago pa kayo, lalo akong kinakabahan. Walang itinatago. Hindi po totoo. Nakita ko ang mga mata niyo noong gabing iyon. Mga mata ng isang taong may desisyon ng ginawa. Narinig ni Selina ang buntong hininga ni Elena sa kabilang linya. Ang talino mo talaga. Kanino ka ba nagmana? Nay. Selina, magtiis ka pa ng kaunti. Malapit nang matapos. Ano po ang malapit nang matapos? Saka na? Naputol ang tawag. Nakatulala si Selina habang hawak ang cellphone. May itinatago si nanay. Sigurado na siya ngayon. Hindi siya simpleng pinuno ng kooperatiba. May mas malaki pa. Ngunit hindi niya alam kung ano. Ayaw sabihin ni nanay at wala siyang paraan para malaman. Gabi na kailangan niyang i-report ang resulta sa kanyang biyenan. Nay, tinawagan ko po si nanay pero hindi raw po pwede. Wala raw pong supply. Walang supply, kooperatiba, walang supply. Tumaas ang boses ni Lourdes. Sa bagay, ano bang aasahan sa isang taong ganoon ang itsura? Wala talagang maaasahan. Hindi na umimik si Selina. Wala siyang maidepensa, wala ring maikontra. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Selina. Nagsimulang magkonekta ang mga kakaibang pangyayari sa kanyang isipan. Ang masusing pagsusuri ni nanay sa restaurant. Ang mga isinusulat sa notebook. Ang malamig na tingin habang pinagmamasdan ang gusali. At ang malamig na ekspresyon matapos masaksihan ang pananakit sa kanya. Ang paghinto ng mga supplier na iisa ang dahilan, polisiya ng main office. At ang sinabi ni nanay, hindi pwede dyan. Imposible. Napabangon si Selina. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Imposible kayang si nanay ang may gawa ng lahat ng ito. Hindi ka panipaniwala. Paano mapapakilos ng isang pinuno ng maliit na kooperatiba ang napakaraming supplier nang sabay-sabay wala siyang ganoong kapangyarihan? Ngunit wala siyang maisip na ibang paliwanag nang sabihin niyang, aayusin ko na ang lahat. Ito ba ang ibig niyang sabihin? Umiling si Selina. Hindi, imposible. Si nanay ay simpleng pinuno lang ng kooperatiba. Nagsimula sa Divisoria at unti-unting umasenso. Imposibleng magawa niya ang ganitong bagay. Ngunit ang duda ay hindi basta-basta nawala. Sino ka ba talaga, nanay? Tumingin si Selina sa labas ng bintana. Kumikinang ang mga ilaw sa dilim. 34 na taon silang magkasama, pero bakit parang napakarami niyang hindi alam tungkol sa ina? Sa gitna ng takot at kalituhan, lumalim ang gabi. Hindi nakatulog si Selina. Anong mangyayari bukas? Kasabay ng takot, may kakaibang pagtitiwala na unti-unting nabubuo sa kanyang puso. May ginagawa si nanay. Para sa akin, iyon na lang ang tanging nagpapalakas ng kanyang loob.
Isang linggo na ang lumipas mula nang magsimula ang problema sa supply. Naglakad-lakad si Selena at sa wakas ay nakahanap ng 3 bagong supplier. Maliit at mas mahal ngunit wala siyang pagpipilian. Araw-araw nagrereklamo ang kanyang biyenan at si Selena ay tahimik na nagtatrabaho. Ngunit ngayon, sa ibang lugar naman, sumabog ang problema. Isang umaga sumigaw si Isabel mula sa ikalawang palapag. Malakas na talaga ang boses niya, pero kakaiba ang tining nito ngayon. Ano to, ano to? Nang sumilip si Selena mula sa kusina pababa si Isabel sa hagdan, halos kumalabog. Hawak ang cellphone at maputlang-maputla ang mukha. Nanay-nanay. Tumatakbong lumapit si Lourdes mula sa counter. Bakit anong nangyari? Nakansela ang mga sponsorship ko, lahat nakansela. Nanginginig ang boses ni Isabel. Sa screen ng cellphone niya, nakita ni Selena ang listahan ng mga email. Puno ng pulang notifikasyon. Nakansela. Anong nakansela? Yung mga ads, mga sponsorship, lahat ng nakaschedule para sa buwang ito. Itinaas ni Isabel ang cellphone para ipakita kay Lourdes. Tingnan nyo, nay. Food Company Kitchenware Cosmetics. Okay pa kahapon pero kaninang umaga, sunod-sunod na cancellation emails. Nanigas din ang mukha ni Lourdes. Bakit daw bigla? Anong dahilan? Pare-pareho, polisiya raw ng kumpanya, hindi raw matutuloy dahil sa internal issues. Biglang natigilan si Selena, polisiya ng kumpanya. Parehong dahilan na sinabi ng mga supplier isang linggo na ang nakalipas. Masyadong nagkataon. Umupo si Isabel sa sofa, nakatitig sa cellphone. Galit na nag-i-scroll sa mga email. Hindi ka panipaniwala. Yung sa food company, 3 buwan naming pinaghandaan. Yon, nakaset na lahat ng schedule ng shooting. Yung sa kitchenware, nakatanggap na ako ng down payment. Umupo si Lourdes sa tabi ni Isabel. Kalma lang, Isabel. Tawagan mo muna. Baka may malaman ka kung direkta mong kakausapin ang contact person. Agad na tumawag si Isabel. Nagkunwaring nagtatrabaho si Selena sa kusina ngunit nakikinig siya. Unang tawag. Hello, si Isabel po. Tumatawag po ako tungkol sa sponsorship na biglang nakansela. Opo, polisiya po ng kumpanya. Pero ano po ang specific na dahilan? Hindi po pwedeng sabihin, sige po, salamat. Pangalawang tawag. Hello, si Isabel, yung food vlogger. Tungkol po sa cosmetics sponsorship, bigla pong may cancellation email. Nagbago po ang marketing direction. Biglaan po, pero kahapon lang po sinabi niyong tuloy. Sige po, pasensya na rin po. Okay po. Pangatlo, pang-apat, pang-5. Sa bawat tawag, lalong namumutla ang mukha ni Isabel. Halos pare-pareho ang sagot. Polisya ng kumpanya internal issues, pagbabago sa marketing direction. Ngunit walang nagbigay ng konkretong dahilan. Ibinato ni Isabel ang cellphone sa sofa. Nakakabaliw. Seryoso ba nung? 3 malalaking kumpanya sabay-sabay na magkakansela sa iisang araw at pare-pareho ang dahilan. Kumunot din ang noo ni Lourdes. Oo nga, may kakaiba. Parang may nananabutahe. Sa mga salitang iyon, nanlisik ang mga mata ni Isabel. Lumingon siya sa direksyon ng kusina. Nagtama ang tingin nila ni Selena. Ate! Tumayo si Isabel. May masamang kutob si Selena. Ikaw ang may gawa nito? No. Ano? Baka may kakilala kang gumagawa nito sa akin. Gulat si Selena. Isabel, wala akong ginagawa. Anong pinagsasabi mo? Bakit biglang nangyayari to? Nawala ang mga supplier na kansela ang mga sponsorship ko. Lahat nagsimula mula nang dumating ka sa bahay na to. Anong kinalaman ko dyan? Nagtatrabaho lang ako rito. Lumapit si Isabel kay Selena. Puno ng galit ang mga mata. Di ba may kooperatiba ang nanay mo? Baka may ginawa sila. Baka konektado rin sa nanay mo yung pagkawala ng mga supplier. Kinabahan si Selena. Si nanay. Hindi alam ni Isabel, pero para kay Selena parang isang patalim ang mga salitang iyon. Dahil iyon din ang duda niya. Ang nanay ko ay pinuno lang ng isang maliit na kooperatiba. Wala siyang kapangyarihan para magpakansela ng mga sponsorship sa malalaking kumpanya. Sigurado ka? Oo. Matigas ang sagot ni Selena, ngunit sa loob niya hindi siya sigurado.
Wala nga bang ginawa si nanay? Ang paghinto ng supply, ang pagkansela ng mga sponsorship, lahat ba ito ay nagkataon lang? Tinitigan ni Isabel si Selena bago tumalikod. Sige, pero kung malaman kong may kinalaman ka rito, hindi kita uurungan. Pagkasabi niyon, umakyat na si Isabel. Umaling-aungaw ang yabag niya sa hagdan. Napabuntong hininga si Lores at tumingin kay Selena. Selena, sigurado kang wala kang alam. Opo, naynay. Wala po talaga. Sige na magtrabaho ka na. Yumuko si Selena at bumalik sa kusina. Nanginginig ang kanyang kamay. Sama ng loob galit at sa kakaibang paraan may kaunting kasiyahan. Bumagsak si Isabel. Sa loob ng 5 taon, si Isabel na laging nang aapi at minamaliit siya ngayon ay unang beses niyang nakitang natataranta. Kahit hindi si Selena ang may gawa, parang gumaan ang kanyang loob. At kasabay noon natakot siya. Sino ang may ganitong kapangyarihan? Ang makapagpakilos sa 3 malalaking kumpanya nang sabay-sabay muling pumasok sa isip niya ang mukha ni nanay. Imposible. Hindi maaari. Umiling si Selena. Imposibleng mabago ng isang pinuno ng maliit na kooperatiba ang marketing direction ng isang malaking kumpanya. Iyon ay trabaho ng mga mayayaman at makapangyarihan. Hapon na at lalong lumala ang sitwasyon. Dumagsa ang mga bashers sa YouTube channel ni Isabel. May mga bashers na dati pero ngayon iba ang dami. Hindi marunong tumikim ng pagkain tapos food vlogger. Puro sponsorship, walang tapat na review. Ginagamit lang ang YouTube para ipromote ang restaurant ng pamilya. Unsubscribe, daan-daang komento ang pumasok. Halos sabay-sabay. Tila may organisadong grupo sa likod nito. Bumaba si Isabel, namumula ang mga mata at bumagsak sa sofa. Nanay, anong gagawin ko? Bumabagsak ang subscriber count ko. 10,000 ang nawala sa isang araw. Hinagod ni Lourdes ang likod ni Isabel. Okay lang yan, anak. Pansamantala lang yan. Lilipas din yan. Hindi, Nay. Hindi to ordinaryong bashing. May nananadya pare-pareho ang pattern ng mga komento. Ipinakita ni Isabel ang cellphone. Sumilip din si Selena. Totoo nga halos pareho ang estilo at tono ng mga komento. Masyadong organisado para maging nagkataon lang. Sino ang gumagawa nito sa akin? Anong ginawa kong mali? Nanginginig ang boses ni Isabel. Naging komplikado ang nararamdaman ni Selena. Wala siyang ginawang mali. Nakalimutan na ba niya kung paano niya tinrato si Selena sa loob ng 5 taon? Siyempre, hindi niya ito sinabi. Tahimik lang siyang nagpatuloy sa paghuhugas ng pinggan. Gabi na nag-isa si Selena na pumunta sa bodega. Gusto niyang huminga. Sumandal siya sa estante at pumikit. Magulo ang isip niya. Paghinto ng mga supplier. Pagkansela ng mga sponsorship ni Isabel. Pagdagsa ng mga bashers. Lahat sa iisang panahon. Imposibleng nagkataon lang. Parang may gumagalaw sa likod ng lahat. At sa tuwing iniisip niya kung sino laging si nanay, ang pumapasok sa kanyang isipan. Kinuha ni Selena ang cellphone at tinawagan si nanay. Sa ikatlong ring sinagot ni Elena. Selena, anak? Nay, ako po to. May kakaibang nangyari na naman po ngayon. Anong nangyari? Ikinuwento ni Selena ang pagkansela ng mga sponsorship ni Isabel at ang pagdagsa ng mga bashers. Sinusubukan niyang basahin ang reaksyon ni nanay sa kabilang linya. Ah, ganoon ba? Kalmado ang boses ni Elena. Walang bahid ng pagkagulat. Nay, magtapat po kayo sa akin. Huminga ng malalim si Selena. Kayo po ba ang may gawa nito? Saglit na katahimikan. Bakit mo naman naisip yan? Yung sa mga supplier po, tapos ngayon, yung sa mga sponsorship, lahat pare-pareho daw ang dahilan. Pulisya ng kumpanya. Masyado pong nagkakataon. Selena, bumaba ng bahagya ang boses ni nanay. May ginagawa man ako o wala, huwag ka munang magtanong ngayon. Malalaman mo rin ang lahat. Nay, natatakot po ako. Parang may malaking nangyayari pero ako lang ang walang alam. Huwag kang matakot. Ako ang bahala. Ni mas lalo po akong natatakot dahil dyan. Hindi ko po alam kung ano ang ibig niyong sabihin na kayo ang bahala. Napabuntong hininga si Elena. Ang talino mo, talagang bata ka. Sige, isa lang ang sasabihin ko sa'yo.
Napigil ni Selena ang kanyang hininga. Lahat ng ginawa nila sa'yo alam ko, at hinding-hindi ko yon papalampasin. Yun lang ang tandaan mo. Naputol ang tawag. Nakatayo si Selena, hawak ang cellphone. Alam lahat ni nanay. Ang pananakit sa kanya ang 5 taong pagsasamantala. Naluha si Selena. Nakahinga siya ng maluwag na alam ni nanay, ngunit kasabay nito natakot siya. Anong kapangyarihan meron si nanay? Magagawa ba ito ng isang simpleng pinuno ng kooperatiba? Lalong lumaki ang tanong, ngunit wala pa ring sagot. Lumabas si Selena sa bodega. Mula sa dilim, nakita niya ang ilaw ng restaurant. Sa loob, siguradong umiiyak pa rin si Isabel. Inaalon ng kanyang ina. Dahan-dahang naglakad si Selena. Sa kakaibang paraan gumaan ang kanyang mga hakbang. Kumikilos si nanay, para sa akin. Hindi niya pa alam kung ano, ngunit ang kaalamang iyon ay sapat na para makapagtiis pa siya. Matapos makansela ang mga sponsorship ni Isabel, lalong naging tensyonado ang atmosfera sa restaurant. Araw-araw si Selena ang pinagbubuntunan ng galit ni Lourdes. Tila kasalanan ni Selena ang pagkawala ng mga supplier at ang pagbagsak ni Isabel. Walang basehan, pero wala ng lakas si Selena para makipagtalo. Isang araw habang naghahanda para sa tanghalian, binuksan ni Selena ang ref. Isang kakaibang amoy ang sumalubong sa kanya. Maasim malansa, kumunot ang noo ni Selena at sinilip ang loob. Ang karning baboy na inilagay niya kahapon ay nag-iba na ng kulay. Naging kulay abo ang mga gilid at malagkit kapag hinawakan. Dali-dali niyang tiningnan ang temperatura 12 degree Celsius. Ang tamang temperatura ay dapat nasa pagitan ng -2 hanggang 5 degree. Sa 12 degree, siguradong masisira ang karne. Bakit ganito? Sinilip niya ang likod ng ref. May kakaibang tunog mula sa compressor. Luma na ang gamit, kaya hindi nakakagulat na masira, pero bakit ngayon pa? Hindi lang iyon. Sa imbakan ng gulay, marami ring sira. Ang mga bagong supply mula sa bagong supplier ay mas mababa ang kalidad. Kalahati ng kangkong ay naninilaw na at ang toge ay amoy lupa. Napabuntong hininga si Selena. Kalahati na naman ng menu ang hindi maihahain. Pagsapit ng tanghalian, tulad ng inaasahan, nagkaproblema. Miss, wala ng pork adobo. Yun pa naman ang sadya ko rito. Pasensya na po, sir. Hindi po maganda ang kalidad ng sangkap namin ngayon. Tinolang manok. Mahihirapan din po sa ngayon. Ibang menu na lang po. Huwag na. Sa iba na lang ako. Sunod-sunod na umalis ang mga customer. Dati puno ang restaurant tuwing tanghalian, pero ngayon wala pa sa kalahati ang okupado. Tinitigan ni Selena ang mga bakanting mesa, sumisikip ang dibdib. Mga 2:00 ng hapon, may dumating na hindi inaasahang bisita. Hindi customer. 2 empleyado mula sa City Health Office, may dalang ID. Magandang hapon po. Mula po kami sa Sanitary Division para sa inspection. Namutla si Selena. Dali-daling lumabas si Lourdes mula sa counter. Ay, inspection po. Sana nagpasabi po kayo. Surprise inspection po ito. Makikipagtulungan po sana kayo. Sinuri ng mga inspektor ang bawat sulok ng kusina. Tiningnan ang temperatura ng ref, ang expiration date ng mga sangkap at ang kalinisan ng mga gamit. Kinakabahang pinanood ni Selena. Ang resulta ay malagim. Hindi angkop ang temperatura ng ref, may mga expired na sangkap at hindi sapat ang kalinisan ng mga gamit sa pagluluto. 3 violation. Maglalabas kami ng warning. Namula at nangitim ang mukha ni Lourdes. Sandali lang, 20 taon na kaming nagpapatakbo, ni minsan hindi kami nagkaganito. Baka may pagkakamali. Ito po ang resulta ng aming on-site inspection. Kung may reklamo po kayo, isulat nyo na lang po. Umalis ang mga inspektor matapos idikit ang isang warning sticker, isang dilaw na sticker na malinaw na nakadikit sa salamin ng pinto. Nakikita ng lahat ng dumadaan. Lumingon si Lourdes kay Selena. Nag-aapoy ang mga mata. Selena, ikaw ang nakatuka sa ref, di ba? Tumango si Selena. Wala siyang masabi. Hindi niya kasalanan na nasira ang ref, pero responsibilidad niya ang pangangasiwa. Sa loob ng 20 taon ni minsan walang ganito. Pero mula nang dumating ka, nawala ang mga supplier.
Nagkaproblema si Isabel at ngayon may sanitary warning pa. Ano bang kamalasan ang dala mo? Kinagat ni Selena ang kanyang labi. Hindi siya umimik. Mula nang dumating ka sa bahay na to, wala nang nangyaring maganda. Ang malas-malas mo. Pagkasabi niyon, umakyat na si Lourdes. Naiwan si Selena nakatitig sa dilaw na sticker. Sanitary warning. Bumaon ang mga salitang iyon sa kanyang isipan. Kasalanan ko ba, malas nga ba talaga ako? Tinanong niya ang sarili, ngunit walang sagot. Mula noon, lalong lumala ang sitwasyon. Sino ang kakain sa isang restaurant na may sanitary warning? Maging ang mga suki ay hindi na bumalik. Ang kita ay bumagsak ng husto. Kalahati na lang ang kinikita nila. Araw-araw siyang tinatawag ni Lourdes. Nakita mo ang benta ngayon? Wala pang 5,000 pambayad sa sweldo, wala pa. Nay, naghahanap po ako ng paraan. Kumuha na po ako ng quote para sa bagong ref. Quote, saan tayo kukuha ng pera para dyan? Yumuko si Selena. Tama si Lourdes. Sa ganitong kita, saan sila kukuha ng pambili ng bagong gamit? At si Marco pagpasok ni Selena sa silid, nakahiga si Marco sa kama nagse-cellphone. Napabuntong hininga si Selena. Mahal, pagod na ako. Araw-araw akong pinapagalitan ni nanay, wala ng customer, anong gagawin ko? Hindi inalis ni Marco ang tingin sa cellphone. Selena, ayusin mo na lang yan. Pagod din ako. Ayusin? Paano ko aayusin mag-isa? Nagpakita ng inis si Marco. Basta kausapin mo si nanay. Kapag stress, yan sa akin din ang bagsak. Pagkasabi niyon, tumalikod na si Marco. Tinitigan ni Selena ang likod ng asawa. Noong ikinasal sila, inakala ba niyang magiging ganito ito? Ang taong inakala niyang masasandalan niya sa hirap ngayon ay mas malayo pa sa isang estranghero. Gusto ko nang umalis. Unang beses niyang naisip iyon. Umalis sa bahay na ito. Makalaya sa mga taong ito. Ngunit saan siya pupunta? 5 taon siyang hindi sumahod. Ang natitirang pera niya ay ang allowance na bigay ni nanay. Ibinagsak ni Selena ang mukha sa unan. Tahimik siyang umiyak. Kinagabihan sa likod bahay, tinawagan ni Selena si nanay. Kailangan niyang may makausap. Kung gaano kahirap ang sitwasyon, kung gaano na siya kapagod. Sa ikatlong ring, sinagot ni Elena. Selena, anak, napatawag ka. Nay, pagod na po talaga ako. Nanginginig ang boses ni Selena. Parang sasabog na siya sa iyak. Sunod-sunod po ang mga kakaibang nangyayari. Nawala ang supply, nakansela ang mga sponsorship ni Isabel, tapos ngayon may sanitary warning pa kami. Sanitary warning? Opo, bigla pong nasira ang ref. Sakto sa araw ng inspeksyon. Nagkataon lang po ba ang lahat ng ito? Saglit na katahimikan sa kabilang linya. Walang nagkataon lang sa mundo, Selena. Mababa at matigas ang boses ni nanay. Ano po? Malapit nang matapos. Magtiis ka pa. Nalito si Selena. Ano pong ibig niyong sabihin? Ano po ang malapit nang matapos? Ipaliwanag ko ang lahat sa tamang panahon. Nay, kailangan ko po ng paliwanag ngayon. May ginagawa po kayo, di ba? Sabihin niyo na po sa akin. Napabuntong hininga si Elena. Selena, may dahilan kung bakit hindi ko masabi sa'yo ngayon. Pero isa lang ang paniwalaan mo. Hinding-hindi kita pababayaan. Nay, magtiis ka pa ng kaunti, okay, aayusin ko na ang lahat. Lahat ng ginawa nila sa'yo, walang makakaligtas. Naputol ang tawag. Tumingin si Selena sa langit. May ilang bituin. Naalala niya noong bata siya, nagbibilang sila ng bituin ni nanay. May ginagawa si nanay. Sigurado na siya ngayon. Ang paghinto ng supply, ang pagkansela ng mga sponsorshiping, at baka pati na ang sanitary inspection. Lahat ay konektado kay nanay. Ngunit paano ito magagawa ng isang pinuno ng maliit na kooperatiba? May kapangyarihan ba siyang kontrolin pati ang City Health Office? Imposible. Umiling si Selena. Hindi. Nagkataon lang ang inspection. Talagang nasira ang ref at minalas lang sila. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili, ngunit sa isang sulok ng kanyang isipan, may ibang ideya. Paano kung hindi nagkataon?
Paano kung si nanay talaga ang nagplano ng lahat? Nanginginig na isinilid ni Selena ang cellphone sa bulsa. Natatakot ngunit umaasa. Sino ka ba talaga, nanay? Tila papalapit na ang araw na malalaman niya ang sagot. Bumalik si Selena sa restaurant. Dinaanan niya ang dilaw na sticker sa pinto. Sa loob malamig ang ilaw. Magtiis ka pa ng kaunti, sabi ni Selena sa sarili. Sabi ni nanay malapit nang matapos. Hindi niya alam kung ano, pero magtitiwala siya kay nanay. Iyon na lang ang tanging lakas na natitira sa kanya. 10 araw na ang nakalipas mula nang matanggap ang sanitary warning. Wala pa ring customer ang restaurant. Bagsak ang benta at laging nakasimangot si Lourdes. Si Selena ay nagtatrabaho mula madaling araw hanggang gabi, ngunit walang nagbabago. Isang araw, isang hindi inaasahang balita ang dumating. Pagbaba ni Lourdes, may ngiti sa kanyang labi. Nagtaka si Selena. Ngayon lang niya ulit nakitang ganoon ang mukha nito. Selena, may importante tayong bisita ngayon. Bisita po. May tumawag mula sa isang TV station. Gusto nilang i-feature ang restaurant natin sa isang food show. Nagulat si Selena. Isang TV feature sa isang restaurant na may sanitary warning. Kakaiba ang timing. Nay, sa sitwasyon po natin ngayon, hindi pa po natatanggal ang warning sticker. Ako nang bahala dyan. Kapag na-feature tayo, dadami ang customer. Hindi natin pwedeng palampasin ang pagkakataong ito. Kumikinang ang mga mata ni Lourdes. May sigla na matagal nang nawala. Nag-aalala si Selena, ngunit wala siyang magawa sa desisyon ng biyenan. Hapon na dumating ang TV crew. Mga kamera, ilaw, mikropono. Napuno ang maliit na restaurant. Nagpalit ng damit si Lourdes at nag-makeup. Ibang-iba sa karaniwan. Lumapit ang producer kay Lourdes. Ma'am, narinig po namin na ang main dish nyo ay ang inyong special na kare-kare. Pwede po bang ikwento nyo sa amin ang tungkol sa recipe na ito? Biglang natigilan si Selena. Kare-kare. Yun ang recipe na siya ang gumawa. 3 taon na ang nakalipas, ginamit niya ang kanyang kaalaman sa pagluluto para gawin ang espesyal na menung iyon. Naging paborito ito ng mga customer at naging signature dish ng restaurant. Ngumiti si Lourdes sa harap ng kamera. Ang recipe na ito ay 20 taon kong pinag-aralan. Minana ko ito mula sa aking ina at dinagdagan ko ng sarili kong sikreto. Hindi makapaniwala si Selena. Ano 20 taon? Ang recipe na siya ang gumawa ay inaangkin ng kanyang biyenan. Sa harap ng kamera sa isang palabas na ipapalabas sa buong bansa. Habang break sa shooting, lumapit si Selena kay Lourdes. Nay, sandali po. Ano ang kailangan mo? Busy ako. Yung recipe po ng kare-kare, ako po ang gumawa niyan. Nakasulat po lahat sa notebook ko, pati ang petsa kung kailan ko ginawa. Nanlamig ang tingin ni Lourdes. Lahat ng ginawa sa bahay na to akin. Sumasahod ka ba rito? Hindi, di ba? Kaya lahat ng gawin mo pag-ari ng restaurant na to. Nay, pero nagsisinungaling po kayo sa TV. Sinunggaling gawa sa restaurant ko, gamit ang mga sangkap ko, anong kasinungalingan doon? Tinitigan ni Lourdes si Selena. Kung ayaw mo, umuwi ka sa nanay mo, nakikitira ka na nga lang dito, ang dami mo pang reklamo. Wala nang masabi si Selena. Nanggagalaiti siya sa galit, ngunit hindi siya pwedeng gumawa ng eksena. Nagpatuloy ang shooting. Mahusay na nagluto si Lourdes sa harap ng kamera. Ipinapaliwanag ang recipe na ginawa ni Selena na para bang buong buhay niya itong pinag-aralan. Pinanood ni Selena ang lahat mula sa isang sulok ng kusina, nakakuyom ang mga kamao. Pagkatapos ng shooting, umalis na ang crew. Masayang-masaya si Lourdes. Bumaba rin si Isabel at nakipagtawanan sa ina. Nanay, kailan po ipapalabas? Sa susunod na Sabado live, may call-in segment pa. Wow! Aabangan ko yan. Siguradong dadami ang customer. Mapait na ngumiti si Selena. Ang recipe na ginawa niya ang nagpapasaya sa kanila. Lumipas ang 1 linggo. Sabado ng gabi, papalapit na ang oras ng palabas. Maghapon na masigla si Lourdes. Nagsuot ng bagong damit, nagpa-parlor at nilinis ang buong restaurant.
Si Selena ay tahimik na nagtatrabaho. Wala siyang interes sa palabas. O pilit na iwinawaksi ito. Alas 7 ng gabi, nagsimula ang live show. Nanonood si Lourdes sa TV sa counter kasama si Isabel at Marco. Si Selena lang ang nasa kusina naghuhugas ng pinggan. Maayos ang takbo ng palabas. Ipinakilala ni Lourdes ang kare-kareo, ipinakita kung paano ito lutuin at ipinaliwanag ang lasa nito. Humanga ang host. Bigla nanigas ang mukha ng host. Tila may narinig mula sa kanyang earpiece. Sandali lang po. May tumawag po na isang viewer. Nagtaka si Lourdes. Ang recipe daw po ng kare-kare na ito ay hindi sa inyo kundi gawa ng inyong manugang. Natigilan si Selena sa paghuhugas at napatingin sa TV. Parang hihimatayin siya. Lumabas ang isang litrato sa screen. Litrato ng recipe notebook ni Selena. Malinaw na nakasulat ang petsa. 3 taon na ang nakalipas ang araw na unang ginawa ni Selena ang recipe. Ang mga sangkap, ang paraan ng pagluto, lahat ay nakasulat sa sulat kamay ni Selena. Nagpatuloy ang host. Ayon po sa tumawag, ang notebook na ito ay pag-aari ng manugang ninyong si Selena Reyes at ang petsa ng pagkakagawa ng recipe ay 3 taon na ang nakalipas. Sinabi niyo pong 20 taon niyo itong pinag-aralan. Pwede po ba kayong magpaliwanag? Nakatuon ang kamera sa mukha ni Lourdes. Namutla siya. Paulit-ulit na bumubuka ang kanyang bibig, ngunit walang lumalabas na salita. Kasi, ma'am, totoo pong tumulong ang manugang ko, pero yung basic recipe sa akin talaga. Nagkandautal-utalan siya. Halatang palusot. Nanlamig din ang mukha ng host. Humihingi po kami ng paumanhin sa aming mga manonood sa maling impormasyon. Aalamin po namin ang katotohanan at itatama ito sa susunod. Mamabilis na nag-iba ng segment ang palabas. Natahimik ang buong restoran. Nakatulala si Lourdes sa TV. Namumula ang mukha. Si Isabel ay nakanganga at si Marco ay nakayuko. Pinanood ni Selena ang lahat mula sa kusina. Kumakabog ang kanyang dibdib. Sino ang tumawag? Hindi siya ang tumawag. Hindi niya ipinakita kanino man ang litrato ng notebook. Paano ang notebook ay nasa drawer ng silid ni Selena? Halos walang nakakaalam noon. Si Nanay. Pumasok sa isip niya ang mukha ni Nanay. Noong dumalaw si Nanay, may pagkakataong iniwan niya itong mag-isa. Paano kung pumasok si Nanay sa silid niya, kinuha ang notebook at kinuhanan ng litrato? Imposible. Nalito si Selena. Masaya pero natatakot. Magkahalong emosyon. Kinabukasan, tumawag ang TV station. Nanigas ang mukha ni Lourdes pagkatapos ng tawag. Matagal siyang hindi nagsalita. Nay, ano ang sabi? Maingat na tanong ni Marco. Bawal na raw akong lumabas sa show nila. Nagbigay daw ako ng maling impormasyon. Hinding-hindi na raw nila i-feature ang restorando natin. Nanginginig ang boses ni Lourdes. Puno ng hiya at galit. Tinitigan ni Isabel si Selena. Ikaw ang tumawag, no? Umiling si Selena. Hindi ako. Hindi ko alam kung sino ang kumuha ng litrato ng notebook ko. Sinungaling? Sino pa ba ang nakakaalam niyan kundi ikaw? Totoo ang sinasabi ko. Wala akong ginawa. Hindi naniwala si Isabel, ngunit hindi na siya nangulit. Nang gabing iyon, nag-iisip si Selena sa kanyang silid. Si Nanay ang may gawa. Halos sigurado na siya. Masyadong eksakto ang impormasyon. Ang litrato, ang petsa, ang recipe. Mga bagay na si Selena lang ang nakakaalam. Kailan siya pumasok sa silid ko? Kailan niya kinuhanan ng litrato? Inalala niya. Noong anibersaryo nila, habang nagtatrabaho siya sa kusina, nagpaalam si Nanay na gagamit ng banyo. Baka noon, Nanay, ano ba talaga ang plano niyo? Tumingin si Selena sa labas. May buwan sa kalangitan. Magagawa ba ng isang pinuno ng maliit na kooperatiba na magbigay ng impormasyon sa isang live TV show at sa perpektong timing? Imposible. Ngunit nangyari. Hindi lang simpleng pinuno ng kooperatiba si Nanay, lalong nakumbinsi si Selena. May itinatagong kapangyarihan si Nanay, at ang kapangyarihang iyon ay kumikilos pa rin. Kinuha niya ang cellphone. Tatawagan ba niya si Nanay? Nag-atubili siya. Hindi.
Hihintayin kong si nanay ang magsabi. Ibinaba niya ang cellphone. Sabi ni nanay, malapit nang matapos. Maniniwala siya roon. Sa gitna ng magkahalong emosyon, pumikit si Selena. Ano na naman kaya ang mangyayari bukas? Natatakot ngunit umaasa. Kumikilos si nanay. Iyon na lang ang tanging nagpapalakas ng kanyang loob. Lumipas ang ilang araw mula nang mangyari ang insidente sa TV. Ang restaurant ay tuluyan ng nalugi. Kumalat sa social media ang issue ng pagnanakaw ng recipe at dumagsa ang mga masasakit na komento at review. Maging ang mga suki sa loob ng 20 taon ay hindi na bumalik. Si Lourdes ay nagkukulong na lang sa kanyang silid. Paminsan-minsan ay bumababa, ngunit tahimik lang na nanonood ng TV bago umakyat muli. Nakakatakot ang kanyang katahimikan. Ngunit ang totoong problema ay si Isabel. Ang YouTube channel niya ay tuluyan ng bumagsak. Mula 500,000 subscribers, bumaba ito sa wala pang 100,000. At ang mga natira ay puro bashers na lang. Wala ng sponsorship, wala na ring kita. Araw-araw nang naglalasing si Isabel. Namumula ang mga mata, namamaga ang mukha. At ang galit niya ay unti-unting nababaling kay Selena. Isang gabi, pagkatapos ni Selena maghugas ng pinggan, nakita niya si Isabel sa dining area. Amoy alak. Iba ang tingin niya, matalas at mapanganib. Ate, mababa ang boses ni Isabel. Isabel, bakit lasing ka na? Sinira mo ang lahat. Ano? Ang buhay ko, sinira mo. Lumapit si Isabel. Automatikong umatras si Selena. Isabel, anong pinagsasabi mo? Wala akong... Sinunggaling. Sumigaw si Isabel. Namumula ang muka. Ikaw ang tumawag sa TV. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang mga supplier, ang mga sponsorship ko. May kakampi ka sa likod mo. Wala talaga akong ginawa. Hindi lahat. Dahil sa'yo, mula nang dumating ka sa bahay na, to nagkagulo-gulo na ang lahat. Hinawakan ni Isabel ang braso ni Selena. Mahigpit. Napangiwi si Selena sa sakit. Isabel, masakit. Bitawan mo ako. Mag-usap tayo. Tayong dalawa lang. Kinaladkad ni Isabel si Selena. Pumalag si Selena ngunit walang nagawa. Lasing si Isabel pero malakas. Dinala ni Isabel si Selena sa bodega sa likod. Madilim at masikip. Tambak ang mga kahon at sangkap. Itinulak ni Isabel si Selena papasok at isinara ang pinto. Clank! Narinig niya ang paglock. Bumilis ang tibok ng puso ni Selena. Isabel, buksan mo to. Anong gagawin mo? Hindi ko bubuksan hanggat hindi ka nagsasabi ng totoo. Narinig niya ang boses ni Isabel mula sa labas at bumukas ang pinto. Pumasok si Isabel, madilim sa loob. Tanging ang liwanag mula sa maliit na bintana ang nagsisilbing ilaw. Ang mukha ni Isabel ay mukhang nakakatakot sa dilim. Ate, umamin ka na. Wala talaga akong... Bago pa man matapos ni Selena ang sasabihin, may tumama sa kanyang pisngi. Plak na bingi siya. Napasandal siya sa pader. Huwag kang magsinungaling. Itinaas muli ni Isabel ang kamay. Tinakpan ni Selena ang muka. Ngunit ngayon, ang buhok niya ang hinablot. Aray! Napasigaw si Selena. Niyugyog ni Isabel ang ulo niya. Alam mo ba kung anong nangyari sa buhay ko? Ang channel na inalagaan ko ng 5 taon sira na. Nawala lahat ng sponsorship, lahat ng subscriber dahil sa'yo. Wala akong ginawa. Nanginginig ang boses ni Selena. Tumatakas ang luha. Hindi tumigil si Isabel. Itinulak niya si Selena. Bumagsak si Selena sa sementadong sahig. Wala kang karapatang manirahan dito. Tinitigan ni Isabel si Selena. May kabaliwan sa kanyang mga mata. Nanginginig si Selena sa sahig. Pumutok ang kanyang labi. Masakit ang buong katawan niya, pero mas masakit ang puso niya. Bakit sa akin? Anong ginawa kong mali? Itinaas muli ni Isabel ang kamay. Bang bumukas ang pinto ng bodega. Sabay na napalingon si Selena at Isabel. May nakatayong tao sa pinto. Si Nanay. Nakatayo si Nanay Elena sa pasukan. Malinaw ang mukha niya sa dilim. Ngunit hindi ito ang karaniwang nanay niya.
Ang tingin niya ay kasing lamig ng yelo, walang emosyon, parang ibang tao. At sa likod niya may mga kasama pa, dalawang lalaking naka-Amerikana at isang malaking lalaki. Mga taong hindi pa niya nakikita kailanman. Bitawan mo siya. Umalingaw-ngaw ang boses ni nanay sa bodega. Mababa at malamig. Isang boses na sa loob ng 34 na taon ay ngayon lang niya narinig. Natigilan si Isabel. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Sabi ko bitawan mo siya. Pumasok si Elena. Sumunod ang mga lalaking naka-Amerikana. Nataranta si Isabel. Tila nawala ang kalasingan. Balae, bakit ka nandito? Hindi sumagot si Elena. Sa halip lumapit siya kay Isabel at hinawakan ang pulsuhan nito. Aray! Napasigaw si Isabel. Pinilipit ni Elena ang pulsuhan niya. Napaluhod si Isabel sa sakit. Anong ginagawa mo, bitaw? Tinitigan ni Elena si Isabel. Isang hibla lang ng buhok ng anak ko, kulang pa ang 10 buhay mo. Naintindihan mo? Mababa at matigas ang boses niya. Hindi pagbabanta kundi isang katotohanan. Nakatulala si Selina. Si nanay ba talaga yan? Ang nanay na nagbuhat ng gulay sa Divisoria. Ang nanay na dumalaw sa restoran na nakalumang damit. Ang nanay na kumuha ng 100 piso mula sa lumang pitaka. Ang nanay na iyon ay nagpapaluhod ngayon sa isang tao. At may mga tauhan sa likod. Nay! Nanginginig ang boses ni Selina. Lumingon si Elena. Ang tingin niya ay saglit na naging maalaga. Ngunit agad ding nanlamig. Binitawan niya si Isabel. Bumagsak si Isabel, hawak ang pulsuhan, takot na takot. Lumapit si Elena kay Selina. Lumuhod at sinuri ang mukha ng anak. Ang putok na labi ang gusot na buhok ang nanginginig na katawan. Hinawakan ni Elena ang pisngi ni Selina. Dahan-dahan. Pinunasan ng panyo ang duguan nitong labi. Patawad, Selina. Nabasag ang boses ni nanay. Ibang-iba sa kanina. Nahuli ako, anak. Patawad. Bumuhos ang luha ni Selina. Ngayon hindi na dahil sa sakit. Nay, sino po sila? Sino po ba talaga kayo? Hindi sumagot si Elena. Sa halip itinayo niya si Selina. Isang lalaking naka-Amerikana ang nagpatong ng jacket sa balikat ni Selina. Umalis muna tayo rito. Ipaliwanag ko ang lahat. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Selina. Mainit at matatag. Sumunod si Selina. Narinig niya ang iyak ni Isabel sa likod ngunit hindi na siya lumingon. Sa labas, may nakaparadang itim na sasakyan. Isang luxury sedan. Ngayon lang nakakita si Selina ng ganoon. Sakay na. Binuksan ni Elena ang pinto sa likod. Nag-atubili si Selina bago sumakay. Sumakay din si nanay. Umandar ang sasakyan. Tumingin si Selina sa labas. Lumalayo ang restoran. Ang lugar kung saan siya nabilanggo ng 5 taon. Ang lugar kung saan siya gumising ng 4:00 nagtrabaho nang walang sahod, sinaktan at minaliit. Unti-unting lumiliit. Nay, nagsalita si Selina. Ipaliwanag niyo po sa akin. Sino po kayo? Sino? Anong mga taong yon? Ano po ang nangyari? Nakatingin si Elena sa labas. Saglit na katahimikan. Selina, lumingon siya. May tinago ako sa iyo sa loob ng 34 na taon. Ngayong gabi sasabihin ko ang lahat. Tinitigan ni Selina ang mga mata ni nanay. Dito nakatago ang sikreto ng 34 na taon. Tumatakbo ang sasakyan sa dilim. Bumibilis ang tibok ng puso ni Selina, takot at pag-asa. Malalaman ko na kung sino si nanay. Ang lahat ng sikreto. Hinigpitan ni Selina ang hawak sa kamay ni nanay. Hinigpitan din ni nanay ang hawak sa kanya. Sa dilim magkahawak kamay ang mag-ina. Tinahak ng sasakyan ang Kalakhang, Maynila. Hindi pamilyar kay Selina ang mga kalye. Dumaan sila sa isang lugar na puno ng malalaking bahay at pagkatapos ay isang malaking ospital. Pumasok ang sasakyan sa basement parking. Nasaan po tayo? Nasa ospital. Kailangang gamutin ang mga sugat mo. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Selina. Ngayon lang napansin ni Selina ang kanyang kalagayan. Ang putok na labi, ang pasang braso, ang gasgas sa tuhod.
Naalala niya ang nangyari sa bodega at nanginig siya. Sumakay sila ng elevator. Hindi ito ordinaryong ward. VIP ward ang nakasulat. Paglabas nila parang hotel ang pasilyo. Isang nurse ang sumalubong sa kanila at dinala sa isang private room. Malawak at mula sa bintana tanaw ang mga ilaw ng buong syudad. Humiga ka rito. Darating na ang doktor. Umupo si Selena sa kama. Magulo ang isip niya. Daan-daang tanong. Dumating ang doktor at ginamot ang kanyang mga sugat. Maliliit na sugat lang, pero kailangan daw niyang magpahinga. Nang umalis ang doktor, silang dalawa na lang ni Elena ang naiwan. Katahimikan. Unang nagsalita si Selena. Nay, sabihin niyo na po ang lahat. Nakatayo si Elena sa may bintana nakatalikod. Sino po ba talaga kayo? Sino ang mga taong yon at anong ospital to? Ano po ang nangyari? Nanginginig ang boses ni Selena. Puno ng sama ng loob. Dahan-dahang lumingon si Elena. Ang tingin niya ay komplikado. Pagsisisi, lungkot at determinasyon. Selena anak, may kwento akong tinago sa'yo sa loob ng 34 na taon. Umupo si Elena sa silya sa tabi ng kama. Hinawakan ang kamay ni Selena. Mahabang kwento. Kaya mo bang pakinggan? Tumango si Selena. Dahan-dahang nagsimula si Elena. 34 na taon na ang nakalipas. 28 taong gulang ako noon. Tumingin siya sa malayo, inaalala ang nakaraan. Kasal ako noon 1 taon na. Sa tatay mo. At buntis ako sayo. Napigil ni Selena ang hininga. Ni minsan hindi nagkwento ng maayos si nanay tungkol sa tatay niya. Negosyante ang tatay mo. Isang maliit na kumpanya ng distribusyon na pinalaki ko sa pagtatrabaho mula umaga hanggang gabi. Siya nasa labas lang nagsasaya. Kalmado ang boses ni Elena, ngunit ramdam ang sakit. 6 na buwan ka pa lang nagdala siya ng ibang babae. Ang tunay daw niyang pag-ibig, pinalayas niya ang ako. Nanlaki ang mga mata ni Selena. Pati ang kumpanya nakapangalan sa kanya. Ako ang nagpalaki pero sa papel lahat sa kanya. Pinalayas ako ng walang dala. Ikaw lang ang sa akin. Hinigpitan ni Elena ang hawak sa kamay ni Selena. 6 na buwan kang sanggol, dinala kita sa Divisoria. Walang ibang mapuntahan. Doon ako nagsimulang magbuhat ng gulay. Naluha si Selena. Ngayon lang niya nalaman ang pinagdaanan ni nanay. Ang unang 10 taon, napakahirap. Gumigising ako ng 3:00 ng madaling araw, nagmamaneho ng truck sa buong bansa. Ipinapaalaga kita sa tita mo. Minsan, isang beses sa 1 linggo lang kita nakikita. Nabasag ang boses ni Elena. Pero hindi ako sumuko. Gusto kong maging isang ina na maipagmamalaki mo. Natutunan ko noon na ang pera ay kapangyarihan. Huminto si Elena. Lumipas ang 20 taon. Ang isang maliit na truck ngayon ay isang kumpanya na may distribusyon sa buong bansa. Hindi makapaniwala si Selena. Kumpanya, hindi po kooperatiba. Mapait na ngumiti si Elena. Panglabas lang ang kooperatiba. Sa totoo lang, isa itong food distribution company. Hindi listed sa stock market kaya hindi kilala. Gaano po kalaki? Nag-atubili si Elena bago sumagot. Humigit kumulang 50 bilyong piso ang taunang kita. Natulala si Selena. 50 bilyon hindi niya maimadiin. Hindi ako ang direktang namamahala. May mga profesional. Nasa likod lang ako, hawak ang shares. Kaya hindi kilala ang mukha ko. Nablangko ang isip ni Selena. 34 na taon silang magkasama pero wala siyang alam. Bakit po niyo itinago pati sa akin? Nanginginig ang boses ni Selena. Pakiramdam niya pinagtaksilan siya. Kapag may pera ka, dumidikit ang mga tao. Hindi mo alam kung sino ang totoo at sino ang dahil lang sa pera. Tinitigan ni Elena si Selena. Gusto kong lumaki kang matatag, na mabuhay ka sa sarili mong pagsisikap, hindi umaasa sa pera ko. Kaya pinabayaan niyo ako ng 5 taon habang sinasaktan, minamaliit at inaabuso. Tumaas ang boses ni Selena. Tumatakas ang luha. Sabi mo, pinili mo ang kasal na yan. Gusto kong protektahan ang pride mo. Akala ko mas mahihirapan ka kapag nakialam ako. Naluha na rin si Elena. Pero nagkamali ako. Noong gabing nakita kitang sinasaktan, doon ko nalaman. Nagkamali ako. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Selena.
Patawad, Selina. Patawad. Tinitigan ni Selina si nanay. Galit pero naiintindihan. Masama ang loob. Yung sa TV, kayo rin po ang may gawa. Oo. Paano niyo po nakuha ang litrato ng notebook ko? Yumuko si Elena. Noong anibersaryo nyo, habang nagtatrabaho ka, pumasok ako sa silid mo. Kinuha ko ang notebook at kinuhanan ng litrato. Patawad. Napabuntong hininga si Selina. Naalala niya noong nagpaalam si nanay na gagamit ng banyo. Yung sa mga supplier at sponsorship kayo rin po. Tumango si Elena. Ang kumpanya namin ang may hawak sa distribusyon sa buong bansa. Karamihan sa mga supplier na yon konektado sa amin, pati ang mga kumpanyang sponsor kliyente namin. Wala nang masabi si Selina. Lahat ay galing sa kamay ni nanay. Bakit niyo po ginawa ang lahat ng yon? Gusto kong pagbayaran nila ang ginawa nila sa'yo. Alam ko kung gaano ka nahirapan sa loob ng 5 taon. Tumatakas ang luha ni Elena. 20 taon na ang nakalipas, sinaktan din ako tulad mo. Ang biyenan ko ng asawa ko. Noon nangako ako sa sarili ko. Hinding-hindi na ako magpapaapi. Ang pera, Selina, ay kapangyarihan. Tinitigan ni Selina si nanay. Ngayon lang niya nakita ang ganitong side. Ang laging matatag na nanay ngayon ay 1 taong may malalim na sugat. Nay, niyakap ni Selina ang ina. Niyakap din siya ni Elena. Umaling-aungaw ang kanilang iyak sa silid. Nang tumahan sila, pinunasan ni Elena ang luha ni Selina. Ngayon ako na ang bahala. Ang mga taong yon, umiling si Selina, hindi nay. Nagtaka si Elena. Ako na po ang tatapos. Tulungan niyo na lang po ako. Nag-iba ang tingin ni Selina. Nawala ang takot na palitan ng determinasyon. 5 taon akong nagtiis. Ngayon, gusto kong ako mismo ang mag-ayos. Sa sarili kong mga kamay. Tinitigan ni Elena ang anak. Nakita niya ang sarili sa mga mata nito. Ang 28 taong gulang na sarili na hindi sumuko. Ngumiti siya. Sige anak, ikaw na. Ako ang magiging pakpak mo. Lahat ng kailanganin mo ibibigay ko. Hinawakan din ni Selina ang kamay ni nanay. Salamat, Nay, at patawad. Saan? Sa pagsisinungaling ko na okay lang ako. Ayaw ko po kasi kayong mag-alala. Mapait na ngumiti si Elena. Pareho pala tayong nagtago. Simula ngayon wala nang lihiman. Opo, nagkatinginan ang mag-ina at ngumiti. Sa unang pagkakataon sa loob ng 34 na taon, isang ngiting walang itinatago. Sa labas, ang mga ilaw ng Maynila. Tinitigan ni Selina ang tanawin. Simula na. Oras na para ayusin ang lahat at magsimula ng bagong buhay. Nasa tabi niya si nanay. Hindi na siya nag-iisa. Huminga ng malalim si Selina. Bukas mag-iiba na ang lahat. Sa paniniwalang iyon, lumipas ang mahabang gabi. Kinabukasan, pagkalabas ng ospital, nagsimula ng kumilos si Selina. Una niyang ginawa ay ang pagsampa ng kasong diborsyo. Tinulungan siya ng abogadong ipinakilala ni nanay. Habang pumipirma, hindi nanginginig ang kamay ni Selina. Sa halip, gumaan ang kanyang pakiramdam. Makakatanggap po kayo ng humigit kumulang 3 milyong piso para sa property settlement at danyos, sabi ng abogado. Ang kabayaran sa 5 taong pagtatrabaho ng walang sahod at ang emotional distress. Tumango si Selina. 3 milyon. Mapait isipin na iyon ang katumbas ng 5 taon, ngunit sapat para makapagsimula siyang muli. Sunod ay ang kasong kriminal, ang pananakit sa bodega. Buti na lang may ebidensya, ang CCTV sa bodega ay nakunan ang lahat. Sapat na po ang video na ito para sa kasong physical assault, sabi ng abogado. Hindi na pinanood ni Selina ang video. Ayaw na niyang balikan ang sandaling iyon. Pagkalipas ng 1 buwan, naaprubahan ang diborsyo. Si Marco hanggang sa huli ay duwag. Sa korte, sa nanay pa rin niya nakatingin. Walang ginawang pagtutol. Napaisip si Selina. Bakit ko pinili ang taong ito? 5 taon na ang nakalipas, ngunit hindi siya nagsisi. Dahil sa mga panahong iyon, naging matatag siya. Mabilis din ang takbo ng kaso ni Isabel.
Nahatulan siya ng 2 taong probation. Nang makita niya si Isabel sa korte, wala na siyang naramdaman. Walang galit, walang awa. Isang estranghero. Ang restaurant ni Lourdes ay nagsara na rin. Bukod sa sanitary violation, lumabas din ang issue ng tax evasion. Si Elena sa tulong ng kanyang mga abogado ang nagsumite ng mga ebidensya. Lumabas na ilang taon na silang hindi nagbabayad ng tamang buwis. Ipinasara ang restaurant. Ang 20 taong negosyo ay nawala nang mabalitaan iyon ni Selena na patingin siya sa labas. Hindi saya kundi isang pakiramdam ng kawalan ang naramdaman niya. Ang kusinang pinagsilbihan niya tuwing madaling araw ngayon ay wala ng tao. Ngunit hindi niya ito inisip ng matagal. Wala siyang panahon para lumingon, isang bagong simula ang naghihintay sa kanya. 3 buwan matapos ang diborsyo, naghanap si Selena ng pwesto para sa sarili niyang restaurant. Gusto siyang tulungan ni Elena, ngunit gusto ni Selena na gamitin ang sarili niyang pera. Ang 3 milyong piso. Naghahanap sila ng isang maliit na pwesto. Dito okay ba? Tanong ni Elena sa isang eskinita sa poblasyon Makati. Maliit, pero maganda. Okay po. Dito na ako magsisimula. Ngumiti si Selena, tinitigan ni Elena ang anak. Sigurado ka kaya mo mag-isa, pwede kitang tulungan. Hindi po, Nay. Sa simula gusto kong subukan sa sarili kong lakas. Kapag nahirapan na po ako, hihingi ako ng tulong. Tumango si Elena. Sige, pero ang gastos sa renovation at initial capital ako na ang bahala. Huwag mo nang tanggihan yan. Pumayag si Selena. Salamat, Nay. Pagkatapos ng 3 buwan, nagbukas ang kanyang restaurant. Ang pangalan sa karatula, Selinas. Ang sarili niyang pangalan. Sa unang pagkakataon, may sarili siyang lugar. Sa unang araw hindi gaanong marami ang customer. Ngunit hindi nasiraan ng loob si Selena. Bawat isa ay pinagsilbihan niya ng buong puso. Ang mga recipe na siya ang gumawa, ang mga lasang siya ang tumuklas. Lumipas ang 1 taon. Unti-unting kumalat ang balita. May masarap na kainan daw sa poblasyon. At ang kare-kare napakasarap. Ang recipe na muntik nang nakawin sa kanya ngayon ay kilala na sa ilalim ng pangalan niya. Lumipas ang 2 taon, napili ang Alcelinas ng isang sikat na food guide bilang isa sa mga dapat subukang Filipino restaurant sa Maynila. Nang mabalitaan iyon ni Selena, umiyak siya. Luha ng kaligayahan. Lumipas ang 3 taon. Nakasama siya sa listahan ng Michelin Bib Gourmand. Mga restoran na masarap at sulit. Mahaba na ang pila sa labas at ang reservasyon 3 buwan ng puno. 37 taong gulang na si Selena. 3 taon na mula nang magbukas ang kanyang restaurant. At ngayon ang 3rd anniversary celebration. Abala siya mula umaga. Inayos ng mga empleyado ang lugar, naghanda ng pagkain ang catering. May mga dumating ding press. Tumingin si Selena sa salamin. Naka-uniforme, may apron. Walang nagbago sa itsura niya. Ngunit ang tingin iba na. Puno ng kumpiyansa. Nagsimula ang programa. Ginupit ni Selena ang ribbon. Nag-flash ang mga kamera. Pumalakpak ang mga tao. Isang reporter ang lumapit. Sa loob lang po ng 3 taon, napasama na kayo sa Michelin Bib Gourmand. Ano po ang masasabi niyo? Saglit na nag-isip si Selena. Ang pinakamahirap na panahon sa buhay ko, ang siyang nagpatatag sa akin. Maraming beses kong gustong sumuko, ngunit may isang taong laging naniniwala sa akin. Dahil sa tiwalang iyon, nakarating ako rito. Ang tingin ni Selena ay napunta sa isang tao sa gitna ng mga bisita. Si Elena nakatayo sa likod na kangiti. Pagkatapos ng programa, umalis na ang mga bisita. Nakatayo si Selena sa harap ng restaurant. Palubog na ang araw. Ang pangalang Selinas sa karatula ay kulay ginto. Sa malayo may nakita siyang pamilyar na itsura. Sa isang eskinita, may nakaupong babae sa isang maliit na pwesto. Nakalumang damit, nakayuko, nagtitinda ng turon. Ang dati niyang biyenan. Matagal na tinitigan ni Selena. Ang taong dating reyna ng kanilang restaurant, ang taong nanakit at nang api sa kanya. Ngayon nagtitinda na lang sa bangketa. Tila napansin din ni Lourdes si Selena. Nag-angat ito ng tingin. Nagtama ang kanilang mga mata.
Saglit na katahimikan. Unang umiwas si Lourdes. Yumuko. Isang itsurang imposible 3 taon na ang nakalipas. Dahan-dahang lumingon si Selena. Wala nang dahilan para tingnan pa siya. Ang nakaraan ay nakaraan na. Lumapit si Elena. Sinong tinitingnan mo? Wala po. Ngumiti si Selena. Magkatabing tumingala ang mag-ina sa karatula. Ang pangalang Selinas ay nagniningning. Simula pa lang to. Ako ang magiging pakpak mo, sabi ni Elena. Umiling si Selena. Hindi po, Nay. Ngayon ako naman po ang magiging pakpak niyo. Tinitigan ni Elena ang anak. Ngumiti siya. Oo nga, malaki ka na anak. Kayo po ang nagpalaki sa akin. Hindi. Ikaw ang nagpalaki sa sarili mo. Naghawak kamay sila. Mainit at matatag. Tumingala si Selena sa karatula at napaisip. 5 taon na ang nakalipas, ang sarili niyang gumigising ng 4:00, ang sarili niyang sinasaktan, at minamaliit ang sarili niyang nagsisinungaling kay nanay. Kung wala ang mga panahong iyon narito, kaya siya ngayon, siguro hindi. Ang mga paghihirap ang nagpatatag sa kanya at sa tabi niya, laging nandoon si nanay. Nagbabantay, naghahanda, naghihintay. Pasok na tayo, Nay. Espesyal ipagluluto ko kayo. Anong iluluto mo? Ang paborito nyo, sinigang. Ngumiti si Elena. Ang sinigang mo ang pinakamasarap sa buong mundo. Magkahawak kamay na pumasok ang mag-ina sa restoran. Ang ilaw at tawanan ay nanggagaling sa loob. Ang pangalang Selinas ay nagniningning sa ilalim ng gabi. Isang bagong simula. At ang simula na ito ay hindi katapusan kundi ang unang pahina ng panibagong kwento. Alam ni Selena marami pang pagsubok na darating. Ngunit alam din niyang hindi na siya nag-iisa. Dahil nariyan si nanay. At ngayon, nariyan na rin ang kanyang sarili. Magpapatuloy si Selena. Dahan-dahan sa sarili niyang landas. At sa landas na iyon, ang pangalang Selena ay patuloy na magniningning. Kung ang kwentong ito ay nag-iwan ng kahit kaunting marka sa inyong puso, maaari kayong bumisita muli rito. Kung may pagkakataon mag-iwan ng isang mainit na mensahe para sa bida ng ating kwento. Ang kabaitang iyon ay maaaring maging lakas ng isang tao para harapin ang bukas. Taos-puso kaming sumusuporta sa iyong ngayon at bukas. Ito ang silid ng mga alaala.